everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong one and only Mama Mia para sa isa na namang nakapagbagbag damdaming kwento. Charot lang! Anyways, later na muna tayo dumako sa kwento natin for today. Nais ko munang humingi ng paumanhin dahil sa tanaw ninyo yung kwentong ina-upload natin last Sunday ay atin pong pre-nivate. Kasi nga merong mga pagkakamali doon na kailangang inayos. Alam mo na, si YT ay medyo stricto pagdating sa mga ganyang bagay. Kaya ayan, nag-re-upload tayo. Pero this video is bago na po ito. Bago natin simulan ang ating kwento, nais ko munang magsabi sa inyo ng napakasaya talaga ng puso ko. And happy po ako dahil nandito po kayo at laging nakasuporta nitong ating channel. Lagi pa rin tayong inaabangan and back to regular programming na po tayo dahil tapos na ang undas. Charot lang. Hi naman kay Angelita Villafuerte. Maraming salamat. Charmaine Lopez. Gina Lirado, thank you so much, Shane. Hi sa mga taga Lanao del Norte from Taguig City, Daw pala. Kasi mga pamilya niya raw nung nandoon sa Lanao del Norte. Hi naman kay Danilo Arroyo, maraming salamat. Hello kay Zane Marie Serna, thank you so much sa pakikinig. Jessie Bell Comita, maraming salamat. Delia Irinco. Hello rin kay Margie Flores, kay Judith Cebuano, maraming salamat sa pakikinig. Hello raw sa asawa niyang si Nick and sa anak niyang si TJ. Hi kay Renilyn o Ronilyn Kagabanan, maraming salamat. Hello rin kay Reynalyn Santos, kay Liza Chen, thank you so much. Kay Janilu Lagitaw, maraming salamat sa pakikinig, sa lahat po ng araw-araw na nakikinig sa atin at nag-aabang ng ating mga kwento. Maraming thank you po talaga sa inyo. Ako naman, hello din sa inyong lahat na nakikinig sa atin ngayon. Huwag na nating patagalin dahil alam kong excited kayo sa ating video for today na medyo late ang upload. Oo, late tayo ng upload today pero babawi naman tayo sa mga susunod. Ako po si Mama Mia. Andito na po ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Nagkaroon ka na ba ng pagkakamaling gusto mong iayos? Pagkakamaling gusto mong balikan ng panahon para sana mabawi ang pagkakamaling yon at maiayos ang buhay mo at ang hindi mo na masaktan ang mga taong nagmamahal sa'yo? Ako kasi, meron. Dear Mama Mia, good day po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. I was so devastated nung niloko ako ng boyfriend kong si Allen. Siya pa ang nanloko, siya pa ang nakipaghiwalay. Sa sobrang lungkot ko at sa sobrang sakit na naramdaman ko ay pumunta ako sa isang bar. Doon ako nagwalwal at nilabas ko lahat ng mga hinanakit ko. That night was the first time na nagpakalasing talaga ako ng todo. As in sobrang lasing na lasing ako. Namalayan ko na lang na may humila sa akin. Yun lang ang naaalala ko. Hanggang sa nawalan na lang din ako ng malay. Nung magising ako ay nasa loob na ako ng isang kwarto. Hindi ko po maintindihan ang nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Pilit kong inaalala kung ano ang mga nangyari nung nakaraang gabi. Desperada na akong alalahanin ng mga pangyayari. We had a short conversation. Nag-usap lang naman kami. Hindi ko na maalala kung ano talaga ang pinag-usapan namin. And then the next thing I knew is that hinahalikan na niya ako. And humahalik din ako sa kanya pabalik. And then bam! May nangyari sa aming dalawa. Kinabukasan nun, Mama Mia, yun nga, andito na ako sa isang kwarto at nagising na lamang. Nahubot-hubad na ang aking katawan. Habang pilit kong inaalala ang mga nangyari ay tsaka naman nag-sink in sa akin ng lahat.
Doon ako umiyak ng umiyak, Mama Mia. Nangyari ang hindi dapat mangyari. Sobra talaga ang pagsisisi ko nung mga panahon na yon. Abot hanggang langit ang pagsisising nararamdaman ko. Nakita ko ang bag ko sa may mesa at doon ay nakapagdesisyon akong aalis ako sa kwartong yon. Paglabas ko ng kwarto, Mama Mia, ay nakita ko ang lalaking nakaupo sa may sofa. Lalaking nagpapagalit sa akin. Lalaking nagpapakulo ng dugo ko simula pa nung high school ako. Lalaking grabe talaga ang pagiging chick boy at grabe talaga ang pagiging playboy. Talamak ang pagiging playboy niya at alam na alam yon ng mga nakakakilala sa kanya. At ang tinutukoy ko ay walang iba kundi si Kyle, isa sa mga kabarkada ng kuya ko. Pero paano nga ba kami dumating sa ganitong klasing punto? Paano nga ba kami dumating sa pagkakataong to? Mama Mia, ang isishare ko po sa inyo ay isang love story na nangyari matagal na panahon ang nakalipas. Pero bago ang lahat, bibigyan ko muna kayo ng konting background tungkol sa buhay ko. 3 kaming magkakapatid. Ako ang pinakabunso at ako lang ang nag-iisang babae. Nung ako ay 10 years old ay namatay po ang mommy ko due to leukemia. And 6 years after ay nag-asawa ulit ang daddy ko. Hindi na makakaanak si daddy sa bago niyang asawa, Mama Mia, dahil baog ito. Kaya naman tinuring niya kaming 3 na magkakapatid na para na rin niyang anak. We were so lucky kasi nga hindi po katulad ng mga nasa fairy tale ang naging stepmother namin. Napakabait po niya sa amin. Inaalagaan niya kami pero masasabi kong iba pa rin ang pag-aalaga ng tunay na ina. Mama Mia, ang tawag po namin sa kanya ay Mamita. Few days after I graduated in college ay inatake naman ng daddy ko sa sakit sa puso at namatay siya sa unang atake pa lang. At dahil nga nawalan na kami ng daddy, doon na kami nagkahiwa-hiwalay na mga magkakapatid. Dahil nagkaroon na rin ng kanya-kanyang buhay ang mga kapatid ko. Meron ng mga trabaho at meron na rin mga sari-sarilang relasyon. Habang ako ay naghahanap pa noon ng trabaho. At dito ko na po sisimula ng kwento ko, Mama Mia. Naging kami ng lalaking minention ko kanina na Allen nung 3rd year high school pa lamang ako. Hindi po basta-basta ang mga pinagdaanan naming mga pagsubok ni Allen bago kami naging magjowa. Mama Mia, dumaan po sa butas ng karayom si Allen sa pamilya ko nung nanliligaw siya sa akin. Kaya nga siguro umabot ng 6 years ang relasyon naming dalawa. Dahil talagang kinaliskisan siya ng daddy at mamita ko, pati na rin ng mga kapatid ko. Hindi talaga ako pinalagpas ng mga kapatid ko, Mama Mia. Simula nga noong umakyat ng ligaw si Allen sa amin ay lagi na lang silang nakabantay at nakatutok sa akin. Ano, sasagutin mo na ba? Wag muna ha, hindi pa natin masyadong kilala yan. Yan ang laging sinasabi ng kuya ko sa akin, na sinusunod ko naman, Mama Mia. Siguro nga ay masunurin lang talaga akong anak at kapatid. Gusto ko naman na si Allen nung mga time na yon pero sinunod ko ang mga kapatid ko at ang daddy ko na wag muna siyang sasagutin. At nung nagkaroon na nga ng basbas, ang pagsagot ko sa kanya ay tsaka ko naman binigay kay Allen ang matamis kong oo. And our relationship blossomed from there on. Our relationship was almost perfect for me, Mama Mia. I thought nga simbahan na talaga ang hantungan ng aming relasyon. But then it turned out, mali pala lahat ng expectation ko. Hindi pala nangyari ang inaasahan ko dahil kabaliktaran po
ang mga nangyari. Birthday ni Allen yung araw na yon. So I decided na gagawan siya ng isang sorpresa. Pumunta ako sa pinagtatrabahuan niya at nagtanong ako kung nasaan si Allen. But one of his office mates nagsabi sa akin, "Ma'am, hindi po naka-overtime ngayon si Sir Allen kasi sabi niya magdi-date daw silang dalawa ng girlfriend niya." I don't know, Mama Mia, kung kilala ba ako ng mga kasamahan ni Allen. Kung naikukwento ba niya ako sa kanila o kung naipapakita man lang ba ni Allen sa kanila ang pictures ko. Hindi ko alam kung alam nila na ako ang girlfriend ni Allen. Baka nga siguro bago yung katrabaho niyang yun. Meron naman din akong nakakakilala o nakikilala na mga katrabaho ni Allen pero hindi yung taong napagtanungan ko. Mama Mia, talagang parang pinagsakluban ako ng langit at lupa nung mga time na yon. Kasi may mga tao o mga kasamahan si Allen sa trabaho na nagsabi sa akin na hindi nga siya naka-overtime dahil meron daw silang date ng kanyang girlfriend. Pero ang sabi ni Allen sa akin, Mama Mia, nung umagang yon ay mag-overtime siya. The day before his birthday ay nag-away kaming dalawa about sa isang babaeng itago natin sa pangalang Janine. Marami na kasi akong rumors na naririnig tungkol sa kanila. And sa totoo lang, Mama Mia, hindi rin po talaga ako komportable sa Janine na yon. So I confronted Allen, pero naggalit siya, Mama Mia. Nagalit siya sa akin bakit daw mas naniniwala pa ako sa ibang tao kesa sa kanya na siya naman ang boyfriend ko. Kinonfront ko lang naman siya para sana, Mama Mia, isecure niya ang feelings ko na walang ibang namamagitan sa aming dalawa. Pero iba naman ang nangyari, nagalit siya at yun na nga ay nag-away kaming dalawa. Habang nag-aantay ako ng masasakyan, Mama Mia, ay nakita ko ang isang kaibigan ni Allen. At dun ko nga na-confirm na meron na siyang iba. Si Janine nga. Si Janine na pinagdududahan ko. Si Janine na chinichismis sa akin ng ibang tao. Si Janine na ang sabi ni Allen ay kaibigan lang daw niya. Si Janine na hindi ko daw dapat pagselosan. Napakasakit sa damdamin ko, Mama Mia. Napakasakit ng nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Ang babaeng sinasabi niya sa akin wag na wag kong pagseselosan dahil kaibigan lang niya, ay siya palang itinuturing at pinapakilala na niya sa ibang girlfriend niya. Binabaliw niya ako. Ginagawa niya akong tanga. I called him, Mama Mia, at tinanong ko siya. I asked him kung nasaan siya and he told me na nag-overtime nga daw siya, Mama Mia. Double kill. Pangalawang beses na pagsisinungaling sa araw na yon. I told him na nandun ako sa workplace niya. And then I started crying. Sabi niya, Mama Mia, kailangan daw naming mag-usap na kaming dalawa lang at pinatay na niya yung tawag. Minutes later ay dumating nga siya, Mama Mia. He asked for my forgiveness. Pagkatapos ay nag-confess siya sa akin ng katotohanan. Pinapili ko siya, Mama Mia. Pinapili ko siya kung sino ba sa aming dalawa ng Janine na yon. Kampante kasi ako nung mga time na yon na matatakot din si Allen na mawala ako sa piling niya. Kampante ako noon, Mama Mia, na marirealize niyang ako pa rin ang mas importante dahil di ba tumagal kami ng 6 years tapos yung babaeng yon ay kakasila lang dalawa. Pero mali na naman ako. Mali na naman ang expectation ko dahil ang mas pinili niya ay yung babaeng yon. Sorry. Sorry talaga kung nagsinungaling ako sa iyo, Sam. Humahanap lang talaga ako ng perfect timing para sabihin sa iyo ang totoo. You were almost perfect. Believe me, you were. Napakabait mo sa akin. Naging mabuti kang girlfriend for the past 6 years. Please, wag mong sisihin ang sarili mo. It's just that
Mas masaya ako kay Janine ngayon. Please let me go, Sam. Someday, makikita mo rin ng lalaking karapat-dapat para sa'yo dahil hindi talaga ako yun. Leche naman, Allen, no? Wow ha? 6 years. 6 years na tayong dalawa. Sa tingin mo, ganun lang kadali ang lahat para sa akin? Sa tingin mo, ganun lang kadali na bitawan ka? Ganun lang kadali na i-let go lahat ng memories nating dalawa? Allen, please stay. Alam kong nagkamali ka, papatawarin kita. Let's fix this. Baka pagsubok lang nating dalawa to. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Just please stay, Allen. Kaya kong tumbasan ang pagmamahal ni Janine na binibigay niya sa'yo. Kaya kitang pasayahin ng mas masaya pa sa pagpapasaya niya sa'yo. Please, huwag mo kong iiwan. Mama Mia, alam ko, binaba ko na ng husto ang pagkababae ko sa parting yun na nagmamakaawa na kung wag niya akong iwanan. Grabe talaga ang pagmamakaawa ko noon sa kanya. Dahil maiisip ko pa lamang na mawawala siya, na hindi ko na siya makakasama, ay parang mababaliw na ako at mamamatay na ako. Parang hindi ko kakayanin na mawala siya sa piling ko. Pero matatag si Allen. Nakapagdesisyon na siya nung mga panahon na yon at siguro nga ay parang nabunutan siya ng tinik nung nalaman ko na ang katotohanan. Dahil hindi na siya mahihirapan kung paano pa niya aaminin sa akin ang lahat. I'm so sorry, Sam. Gustuhin ko mang bumalik sa'yo pero wala na akong ibang choice kundi panindigan si Janine. Buntis siya at ako ang ama. Savage. Sobrang savage. Maniac nga, Mama Mia, kung tutuusin. Kung sa larong ML pa. Nung marinig kong buntis ang Janine na yon, ay tumakbo ako at pumara ako ng taxi. Narinig ko pang tinatawag ni Allen ang pangalan ko pero hindi ko na siya pinapansin pa. Nilamon ako nung mga pangyayaring yon, Mama Mia. Nabulag ako ng sakit na nararamdaman ko. Sobrang sakit na pati yung driver ng taxi ay tingin ng tingin sa kanyang rear view mirror kung ano nang ginagawa ko dahil ngumangawa na talaga ako nung mga panahon na yon. Wala na akong pake kung pagtatawanan o ichichismis man niya ako sa iba niyang mga kasamahang driver. Ang sa akin lang noon, Mama Mia, ay mailabas ko ang sakit na nararamdaman ko na para bang tinutusok ng paulit-ulit ang puso ko. Ewan ko kung naramdaman nyo na yung ganong klaseng sakit. Yun bang gusto mo na lang talagang iuntog ang ulo mo para dumugo, para matapos na ang lahat? Hanggang sa malapit na kami sa isang bar, Mama Mia. Bigla kong pinahinto yung taxi at nakapagdesisyon akong papasok sa bar na yun. Mag-e-enjoy ako. Lulunurin ko ang sarili ko sa alak pati na rin ang sakit na nararamdaman ko dulot ng pagtraidor at panluloko sa akin ni Allen. At doon na nga nangyari ang hindi dapat mangyari. Doon na nga nagkita kaming dalawa ni Kyle sa bar na yon. At doon na nga, Mama Mia, nahimatay ako at nang magising na nga ako ay nandun na ako sa kwarto na yon. Nung papalabas na ako ng kwarto na yon ay nakita ko si Kyle na nakaupo. Hindi ko alam at hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Kung nahirapan akong ma-sink in sa sarili kong niloko ako ni Allen ay mas nahirapan akong isink in lahat ng pangyayari sa akin nung gabing yun. Iniwanan na nga ako ng boyfriend ko. Niloko na nga niya ako tapos nawala pa ang pinakyakaingatan kong pagkababae sa isang lalaking hindi ko naman kaano-ano at hindi ko naman mahal. Yes, Mama Mia, virgin pa po ako that time. Iningatan ko po talaga ang pagkababae ko. Allen and I never had sex. Kasi ang gusto ko talaga noon, Mama Mia, ay yung pagkababae ko ay siyang magiging pinakamaganda kong regalo sa magiging asawa ko.
Inisip ko nung mga panahon na yun, naiingatan ko yun. Para lang yun sa lalaking asawa ko na. Siguro yun nga ang hinahanap at kinakailangan ni Allen. Isang bagay na hindi niya talaga nakuha sa akin. Dahil alam niya, sa simula pa lang ng panliligaw niya sa akin, alam na niya ang prinsipyo ko, Mama Mia. Kaya naman mas lalo tuloy akong nalungkot nung mga panahon na yon. Mas lalo tuloy akong naiyak. Nawalan na nga ako ng boyfriend na wala pa ang pinakaiingatan kong hiyas sa taong kinaiinisan at kinamumuhian ko pa. Parang wala na tuloy akong silbi sa mundong ito. Parang wala nang silbi ang buhay ko. Mama Mia, nung makita ako ni Kyle ay may sasabihin siguro sana siya dahil umangat ang kanyang upper lip pero umalis na ako sa lugar na yon. Umuwi ako sa bahay namin nang hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Alam niyo ba kung anong pumasok sa utak ko that time? Tapusin na lang ang buhay ko. Total naman ay nasaktan na ako. Total naman ay iniwan na ako ni Allen. Ang lalaking pinagkaabalahan ko ng oras at panahon ko. Ang lalaking ini-imagine ko sa araw-araw na nag-aantay sa akin sa harap ng altar at pinapakasalan nako. Mama Mia, nung time na yon ay nilamon na talaga ako ng sobrang sama ng loob at sobrang sakit na nararamdaman ko. Parang nagpalutang-lutang na lang ang mga brain cells ko that time. Habang nag-iisip ako kung paano ko tatapusin ang buhay ko, ay biglang nag-ring ang cellphone ko. Natauhan ako, Mama Mia. Nag-expect ako na si Allen yung tumatawag sa akin. Hindi naman nakarehestro yung kanyang numero sa cellphone ko. Siguro nga ibang number ang ginagamit ni Allen para tawagan ako. Kaya naman sinagot ko yon. Baka natauhan si Allen. Baka sabihin niya sa akin na ako ang pinipili niya at nalito lang siya kagabi. Pero nung sagutin ko yon, ay iba naman pala ang tumatawag sa kabilang linya. Please Sam, mag-usap tayong dalawa. Papunta na ako sa inyo, paninindigan kita. Sa huling sinabi niya ay alam ko na kung sino yon. Kyle, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Besides, hindi ko naman sinabi sa yung paninindigan mo ko. And yung mukha mo, maninindigan sa akin. Kyle, hindi ako buntis para panindigan mo. At sigurado naman akong hindi ako mabubuntis dahil isang beses lang naman nangyari yun, di ba? Huwag ka na lang magsalita at huwag mo na lang sabihin kay kuya ang nangyari sa ating dalawa. Yun lang ang pakiusap ko, Kyle. At kalimutan mo na yon at ituring mo na lang na experience lang yon. Na isa lang ako sa mga babaeng nagiging kakama mo. Hindi ko na inantay na makasagot pa siya. Agad ko niyang pinatay yung tawag. Wala akong ginawa the whole morning, Mama Mia, kundi ang titigan ng kisame namin hanggang sa makatulog na lamang ako. Nagising ako ng dapit hapon na. Paglingon ko sa study table ko ay nakita ko na nandoon si Kyle, Mama Mia. Nakayuko at nakaupo sa may upuan sa tabi ko. Himbing na himbing ang pagkakatulog niya. Mama Mia, ewan ko kung bakit siya nandun. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa kwarto ko. Ang naisip ko noon ay, bakit kaya hindi ako kukuha ng kutsilyo tapos itarak ko sa kanya? Mama Mia, nung nilingon ko ang paningin ko sa buong kwarto ko ay parang naguluhan ako, na kinakabahan. Pakiramdam ko kasi ay parang may nagbago sa loob ng kwarto ko. Wala na yung mga pictures naming dalawa ni Allen. Ang teddy bear at ang ibang mga unan na binigay ni Allen sa akin bilang mga monthsary gifts ay wala na rin. Chinek ko ang cellphone ko, Mama Mia, at ang wallpaper ko ay meron na akong pamilya. Pamilya ko ang nasa wallpaper ko at hindi na si Allen.
Ginalaw ni Kyle? Ginalaw niya ang mga gamit ko, pati na rin ang cellphone ko? Hindi ako nakatiis at ginising ko si Kyle. Bakit ka nandito? Bakit ka pumunta dito? Paano ka nakapasok sa kwarto ko? Tapos, ginalaw mo pa talaga mga gamit ko? Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Ibalik mo lahat ng ginalaw mo. Una sa lahat, Sam, nandito ako dahil sinabi ko sa'yo na pupunta ako dito, hindi ba? Ikalawa, nakapasok ako sa kwarto mo dahil hindi mo naman nilak yung pintuan mo. Ganyan ka talaga, no? Napaka-careless mo. Paano na lang kung may nakapasok ditong masasamang loob? Paano na lang kapag may magnanakaw na pumunta dito? Tapos pinatay ka. Tulog mantika ka pa naman. At Sam, may mga bagay na kahit anong pilit mo, hindi mo na maibabalik sa dati. Isa yon ay ang sa inyong dalawa ni Allen. Wisit ka talaga, no? Pakialamero ka talaga kahit kailan. Ano sabi mo? Baka may makapasok ditong masasamang loob? Bakit ikaw? Maganda ba ang loob mo? Di ba masamang loob din ka rin naman? Umalis ka nga rito. Ayokong nakikita yung pagmumukha mo ngayon. Lalong-lalo na yung mukha mo. Sam, please. Patawarin mo ako sa nagawa ko. I'm so sorry. Hindi ko naman nakalain na you're still... Hindi niya tinuloy ang sinasabi niya. Para namang hindi mo nagustuhan yun, Kyle. Diba yun naman talaga ang hilig mo? Mga babae. Kalimutan mo na nga na may nangyari sa ating dalawa at higit sa lahat, wag na wag mong sasabihin kahit kanino, especially sa kuya ko. Kundi mapapatay talaga kita. Pwede ba just act like nothing happened between us? Okay na ba tayo? Umuwi ka na doon at iwan mo yung mga bagay na ginalaw mo dito sa kwarto ko. Bumangon ako, Mama Mia, at pinagtutulakan ko siya palabas ng kwarto ko. Feeling ko nung mga panahon na yon ay umakyat hanggang langit ang blood pressure ko dahil sa sobrang kulo ng dugo ko sa kanya. Kinabukasan noon ay nakapagdesisyon ako na pupunta ako ng Mindanao. Doon ako magsisettle down kasama ang mamita ko, ang stepmother ko. Nagtanong ang kuya ko sa akin kung bakit badalian daw ang naging desisyon kong yon, kung bakit sudden daw lahat. Then I told him na nagkaroon ako ng change of plans sa buhay ko. Mama Mia, nagpalit ako ng SIM card. Dinilit ko lahat ng pictures naming dalawa ni Allen. Dinilit ko sa cellphone ko lahat ng alaala na meron kaming dalawa. 2 weeks after kong umalis ay nakapasok naman ako ng trabaho sa munisipyo ng lugar na aming pinuntahan. Kasi nga lugar yon ng mamita ko, Mama Mia. Lugar yon ng stepmother ko at meron po siyang mga connections doon kaya mabilis lang ang naging pagpasok ko ng trabaho. Every time na makakakita ako ng isang bagay na makapagpaalala sa akin kay Allen at sa 6 years naming dalawa ay umiiyak talaga ako, Mama Mia. Umiiyak ako ng malala dahil hindi pa po ako nakakaget over nung mga panahon na yon. Mahal ko pa rin talaga si Allen. Lumipas ang ilan pang araw hanggang sa naging linggo. Mama Mia, parang may nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko na hindi ko malaman kung ano. First time kong naramdaman ang mga pakiramdam na yon. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Hinayaan ko na lamang, Mama Mia, dahil pakiramdam ko ay baka bunga lang yon ng stress ko sa mga nagdaan ng mga araw dahil sa trabaho. One morning, while nagpe-prepare ang stepmother ko ng umagahan naming dalawa, ay para pong maaalis ang lamang loob ko sa aking tiyan, Mama Mia. Para pong bumabaliktad ang sikmura ko dahil sa baho ng isda. Suka ako ng suka that time. Hindi naman ako mahilig sa mga K-drama nung una, Mama Mia. But then suddenly, nung nakita ko si Lee Min Ho dun sa The Heirs,
Mama Mia, para po akong nabaliw sa kanya nung mga panahon na yon. Hindi naman ako mahilig sa mga Koreano pero ewan ko ba, bakit nung mga panahon na yun ay gusto ko si Lee Min Ho. Poster here, poster there, poster everywhere. Lahat ng tungkol kay Lee Min Ho basta may mukha niya, binibili ko talaga. Naging parang instant fan niya ako. One time ay tumabi sa akin ang mamita ko. Pagkatapos ay may inabot siya sa aking paper bag ng Rose Pharmacy. Tinanong ko siya, Mama Mia, kung ano yon, pero sabi niya buksan ko na lang daw. Alam niyo ba kung anong laman ng paper bag na yon? Pregnancy test kit, Mama Mia. Feel raw kasi niya na buntis ako. I was so nervous that time. Doon ko naisip na paano kaya kung totoo? Habang hawak-hawak ko yung pregnancy test kit na yon ay nagdadasal ako na sana wag magdilang anghel ang mamita ko. Sana hindi talaga ako buntis. Hindi lang sana ako buntis. Mama Mia, pumasok ako ng banyo at ginamit ko yung pregnancy test kit na yon. And then bam! 2 red lines are slowly showing up. Positive siya. Positive. Buntis ako. I was so naive na hindi ko napansin yung mga signs noon, Mama Mia. Hindi ko napansin na yung pagkahilig ko kay Lee Min Ho, yung pagbaliktad ng sikmura ko sa kung mga ano-anong amoy na naaamoy ko, yun na palang sign na yon. Buntis ako at si Kyle ang ama. Paglabas ko ng CR ay hindi ko talaga alam kung anong nararamdaman ko. Hindi na ako inantay pa ni Mamita na magsalita. Nilapitan na niya ako, Mama Mia, pagkatapos ay binigay ko sa kanya ang PT. Kinuha niya agad yun. Tinanong niya ako kung anong nangyari at kung sino ang ama. Inexplain ko sa kanya ang lahat. Pati na rin yung pangiiwan at panluloko sa akin ni Allen. Thankfully ay naintindihan naman ako ni Mamita. She assured me na aalagaan niya ako at ang magiging anak ko. Napakaswerte ko talaga sa kanya, Mama Mia. Kahit na hindi kami magkadugo, ay iniisip niyang parang tunay niya akong anak. Kahit na wala na si Daddy at pwede namang wala na kaming koneksyong dalawa, ay inaalagaan pa rin niya ako at sinisigurado pa rin niya na nandun siya lagi sa tabi ko. Napakaswerte ko sa kanya. Mama Mia, pinakiusapan ko rin siya na sana wala nang makakaalam sa katotohanan tungkol sa pinagbubuntis ko. Lalong-lalo na ang mga kuya ko at pumayag naman siya, Mama Mia. Hanggang sa dumating ang time na kinausap ko na ang kuya ko, si Kuya M, via Skype dahil nandun siya nung mga time na yon sa Maynila kasama ang kanyang pamilya. Yes, nagkaroon na po ang eldest namin ng kanyang sariling pamilya. Mama Mia, sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang lahat-lahat except sa pangalan ng ama ng anak ko. Sinabi ko sa kanya yung pangiiwan ni Allen, yung pagpunta ko sa bar, yung may nangyari sa amin ng isang estranghero dun sa bar pero hindi ko sinabing kilala ko ang estrangherong sinasabi ko. Sabi ko sa kanya hindi ko kilala ang nakabuntis sa akin. Ang akala ko talaga, Mama Mia, ay pagagalitan ako ni Kuya. Akala ko talaga ay sisigawan niya ako pero hindi. Umiyak lamang siya, Mama Mia, at ang sabi niya, wag na wag ko daw ipatatanggal ang bata sa sinapupunan ko. As if naman plano kong gawin yon. Excuse me, hindi po ako ganon. Sabi ng kuya ko, panindigan ko na lang daw ang pagkakamali kong yon. Weeks after noon, Mama Mia, ay kinausap ko rin ang isa ko pang kuya. With the same flow, ang sinabi ko sa kanya. Parehong-pareho kung ano ang sinabi ko dun sa eldest namin, na hindi ko kilala ang ama ng anak ko. By the way, yung pangalawa ko pong kuya, siya po ang kabarkada ni Kyle nung high school hanggang sa college sila, Mama Mia. Sabi ko sa kanya itago ang pagbubuntis ko dahil hindi ko gustong may iba pang makaalam bukod sa aming mga pamilya.
Ayaw na ayaw kong malaman ni Kyle, lalo na Mama Mia, ang tungkol sa pagbubuntis ko dahil hindi ko naman siya gusto. Kung anong hinahon at kung anong lambing ang pagsasalita sa akin ng aming panganay ay gano'n naman ang kabaliktaran ng kuya kong pangalawa. Mama Mia, pinagalitan niya talaga ako. Tinanggap ko lahat ng pangaral niya sa akin at lahat ng sumbat niya sa akin. Pero in the end, ay tinanggap pa rin naman niya ang sitwasyon ko dahil ang sabi niya ay wala na rin naman daw kaming magagawa. My life in Mindanao went well. Though, lagi po akong nagsusuka, Mama Mia, dahil marami po akong pinaglilihian during my early months of pregnancy. Pero laban lang talaga. Pinahinto na rin ako ni Mamita ng pagtatrabaho at ang plano ko that time ay pupunta ako ng abroad pagkatapos kong manganak. Nakiusap naman ako kay Mamita na kung pwede ay siya na munang bahala sa baby ko at ayos naman daw sa kanya. I'm 6 months pregnant, Mama Mia, nung nagdesisyon ng pangalawa kong kuya na magpakasal na siya. Yung kanilang kasal ay madalian po dahil yung mama nung mapapangasawa niya ay nasa stage 4 colon cancer na. Sinabihan ko siya na hindi na lang ako pupunta doon, Mama Mia. Lalo pa nung makita ko dun sa program niya na ang kanyang best man ay walang iba kundi ang ama ng dinadala ko, si Kyle. Ayokong pumunta doon at magkita kaming dalawa. Pero nakiusap sa akin ang kuya ko, Mama Mia. Nakiusap siya na papupuntahin daw kaming dalawa ni Mamita dahil pakakantahin niya raw ako, Mama Mia. Hindi naman talaga sa napakagaling ng boses ko. Ang tingin ko nga sa boses ko, Mama Mia, ay sakto lang naman. Pero yung mga kuya ko, yung pamilya ko ay bilib na bilib talaga sa boses ko na dati ay ini-encourage pa nila akong mag-audition sa kung ano-anong patimpalak sa pagkanta. Pero ako talaga ay ayoko. And that time, Mama Mia, hindi pa po ako readyng bumalik sa amin. Pero laging nakikiusap sa akin ang kuya ko. Kasi sabi niya, pinagmalaki na raw niya dun sa kaniyang mapapangasawa na yung pagkanta ko sa kanilang kasal ay yun ang magiging regalo ko sa kanila. At dahil nga mahal na mahal ko ang kuya ko, pumayag na lang din ako, Mama Mia. Pagpunta ko pa lang doon, Mama Mia, ay kinakabahan na talaga ako. At nung makarating na ako sa amin ay dun ko nasasabi sa sarili ko na hindi pa pala talaga ako totally nakakapag-move on kay Allen. Kasi every time na dumadaan ako sa mga lugar kung saan kami naglalagi, ay lagi ko siyang naaalala. Tapos bigla na namang tumutulo ang mga luha sa aking mga mata. Hindi din naman kasi madali yung 6 years na pinagdaanan namin. Minahal ko naman talaga ng husto si Allen, Mama Mia. Kaya masakit na masakit sa akin ang aming paghihiwalay. Pagdating ko sa lugar namin, kinabukasan ay kasal na agad-agad ni Kuya. Maaga kaming pumunta ni Mamita para makaiwas na rin sa traffic. Mama Mia, dun kasi ginanap yung kasalan sa lugar ng mapapangasawa ni Kuya. Kasi nga hindi na makakapag-travel yung kanyang ina sa malayo dahil sa sakit na iniinda nito. Pagdating namin sa resort na pinagstayhan namin ay kinakabahan na talaga ako. Knowing na 99.9% ang tsansang nandoon si Kyle at magkikita talaga kaming dalawa. At hindi nga talaga ako nagkamali sa iniisip ko, Mama Mia. Kasi pagpasok ko pa lamang, nung lumingon ako sa may entrance ay siya namang pagpasok ni Kyle, Mama Mia. Parang ayaw ko nang tumuloy sa kasalang yun. Mama Mia, lalabas na sana ako at sasabihin ko kay Mamita na sabihin na lang kay Kuya na sumama ang pakiramdam ko. Pero nakita na po ako ng anak ng panganay kong kuya. Kaya wala akong naging choice kundi lapitan siya dahil nagmano ito sa akin at nag-kiss pa.
Pagpasok ko sa loob ng resort room ni Kuya ay natuwa ako dahil wala doon si Kyle, Mama Mia. Nakaramdam ako ng pagpintig ng pantog ko. Ibig sabihin na iihina ako kaya dali-dali akong pumunta sa CR pero nakalock po yun. Ganun naman talaga kapag buntis, hindi ba? Laging naiihi. Nagtanong ako kay Kuya kung sino yung nasa loob ng banyo niya. Hindi pa nga nakasagot ang kuya ko ay biglang bumukas yung pintuan ng CR at doon ay inilabas si Kyle. Mama Mia, mas lalo tuloy akong naiihi nung time na yon. Pakiramdam ko nga naihina ako ng konti sa panty ko. Uy Sam, ikaw pala. Pangiti-ngiti pa siya sa akin noon. Oo, ako nga. Excuse me, sandali. Pwede ba akong maki-CR? Hindi ko na inantay na sumagot siya. Agad-agad akong pumasok sa loob ng CR. Hindi ko alam, Mama Mia, ko nung nararamdaman ko nung time na yon. Yung anak ko sa sinapupunan ko ay sipa pa ng sipa na para bang na-detect niya na nasa malapit lang ang papa niya. Ako naman noon ay hinahawakan at hinahaplos ang tiyan ko at kinakausap ang anak ko ng mahina. Anak, sorry ha. Sorry talaga kung hindi kita kayang bigyan ng kumpletong pamilya. But I promise you, ibibigay ko lahat ng pagmamahal na meron ako. Lahat ng pagmamahal na deserve mo, ibibigay ko sa'yo. Mama Mia, nangyari na nga ang kasal at naging matiwasay naman ang lahat. Simple lang ang kasal ng kuya ko and yet it was very elegant and full of love. Noong nagre-reception na ay dun pa rin sa resort hineld. Mama Mia, may mga iilan na nakakakilala sa amin na lumalapit sa akin at nagtatanong. Pero yung iba naman ay kahit hindi magtanong ay nakikita ko naman sa mga mata nila na ang dami-dami nilang tanong, Mama Mia. Lalo pa nung makita nilang malaki ang tiyan ko, tapos ang katabi ko ay si Mamita. Pero dahil nga katabi ko lagi si Mamita, siguro ay nawalan sila ng courage na magtanong sa akin tungkol sa pagbubuntis ko. Mag-aalas 9 na noon ng gabi, Mama Mia, nung nakaramdam ako ng pagod. Kaya sinabihan ko si Mamita na pupunta na lang muna ako sa kwarto naming dalawa. Sabi niya ihahatid niya ako pero I told her not to kasi nakita ko po na masaya pa sila na nakikipag-usap sa ibang bisita at nag-e-enjoy pa siya. Nung papunta na ako sa kwarto naming dalawa ni Mamita ay nakasalubong ko naman si Kyle. Mama Mia, dadaanan ko lang sana siya pero bigla siyang nagtanong sa akin. Sinong papa niyan, Sam? Wow ha? Fast talk ba ito with Tito Boy Abunda, Tito Kyle? Ang sarap sana niyang sagutin na siya ang lecheng ama nito. Iniwanan pa talaga niya ako nang binhin niya sa sinapupunan ko. Sa dami-dami ng mga babaeng ginalaw niya, bakit ako pa talaga ang iniwanan niya ng punla? Pero pinigilan ko ang sarili ko, Mama Mia. Pamangkin ni Mamita. Pagsisinungaling ko sa kanya at ngumiti ako ng pagka-fake sa kanya nung mga panahon. Ganun ba? Congratulations. Ang bilis naman. Ilang buwan na ba yan? Mama Mia, bigla-bigla naman akong sumagot at hindi naman ako nag-iisip. Magsi 7 months na. Ikaw, kailan ka naman magpapakasal? Magpapari ako, Sam. By the way, hindi pa kasi tumibok yung puso ko. Baka sa mga susunod na buwan o susunod na taon. Kukunin kitang singer pag ikakasal na ako, sabi niya. Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit medyo nasaktan ako nung sinabi ni Kyle na kukunin niya akong singer sa magiging kasal niya. Siguro, yun ay dahil sensitive naman talaga ang mga buntis. At buntis nga ako, kaya sensitive din ako, hindi ba? Soon, Kyle,
Kung pwede ako, bakit ba hindi? Sige, alis na ako ha. Mama Mia! Nakapasok na ako sa loob ng kwarto at nakahiga na ako at pilit binabalikan yung pinag-usapan naming dalawa ni Kyle. But I always thought to myself na laging hanapin ang maganda sa lahat ng bagay. To look the beauty in the faces of everyone. Kahit pa nga isang katulad ni Kyle na playboy at napakarami ng nilokong mga babae. Kinabukasan, Mama Mia, maaga akong nagising dahil ginising ako ng anak ko na sipa ng sipa sa tiyan ko. Nakapagdesisyon akong lumabas-labas muna at maglakad-lakad sa may dagat. Tapos bigla ako na namang nakasalubong si Kyle. Bakit ba ganito? Imbis na iniiwasan ko siya, nakakasalubong ko pa naman talaga. Kailangan mo ba ng kausap, Sam? Tanong niya. Hoy, bakit ang aga mo, Kyle? Hindi, Sam. Maaga ako dahil kailangan nating mag-usap. Gaano ba kaimportante yan at ganitong kaaga mo ako binubuisit? Tungkol dyan sa batang dinadala mo. Hindi kasi talaga ako nakakatulog eh. Halika, dito tayo dahil alam kong natutulog pa ang karamihan sa mga kasama natin. I have no choice, Mama Mia, dahil hinila na ako ni Kyle but in a gentle way. Pinaupo niya ako sa isang beach chair at doon kaming dalawa nag-usap. Sabi ko nga sa'yo kanina, Sam, hindi ako nakatulog. I am very much bothered nung sinabi mo sa akin na magsi 7 months na yung tiyan mo. We did that thing 6 months ago. Huwag mong sabihin sa akin na kinabukasan ay agad na sundan ang pangyayaring yun. Kung sasabihin ko sa yung oo, anong gagawin mo? Pwede ba, Sam, huwag kang magsinungaling sa akin? Nagtanong ako sa kuya mo kagabi about dyan sa pinagbubuntis mo. At alam mo ba kung anong sinabi niya? Na hindi mo raw kilala ang ama ng pinagbubuntis mo. Dahil pumunta ka raw sa bar, tapos nalasing ka, tapos may nangyari sa inyong dalawa nung ama nung pinagbubuntis mo. Sam, wag mo namang itago sa akin ang anak ko. Meron naman akong karapatan dyan dahil anak ko naman yan. Kaya lang nangyari sa ating dalawa, aksidente lang yun. Okay lang naman talaga sa akin eh. Okay lang sa akin, wag mo na akong panagutan. Ipagpalagay na nating aksidente yan, Sam. Pero may bata nang involved. Hindi ka ba magiging masaya kung mabibigyan natin siya ng buo na pamilya? Why not give it a try, hindi ba? Baka mag-work tayong dalawa. Susubukan ko. Pipilitin ko na mag-work tayong dalawa for the sake of our baby. Kyle, naaalala mo pa ba yung sinabi mo sa akin noon? You won't settle for one girl. Kasi sabi mo, lahat ng mga babae sakit lang sa ulo. Kaya hindi ka magsisettle. Alam kong minimin mo yon dahil nakita ko yon sa mga pinaggagawa mo na pinaglalaruan mo lamang ang mga damdamin ng mga babaeng nagiging karelasyon mo. Ayokong magsettle sa isang relationship na hindi pag-ibig ang dahilan, Kyle. Sorry. Pero hindi ko kayang pilitin ang sarili kong mag-work tayong dalawa for the sake sa bata. Ang gusto ko, magkaroon ako ng karelasyon na mahal ko at mahal ako. Sam naman, that was way back years ago. Bata pa ako nung mga panahong sinabi ko yun. Sorry. Sorry sa mga kalokohang ginawa ko noon. Oo, loko-loko talaga ako, Sam. Pero that one night with you changed the way I lived. That night, hindi naman talaga ako lasing nun eh. Tipsy lang ako. Pinigilan ko naman ang sarili ko, Sam. Pero hinalikan mo ako. At nung hinalikan mo ako, lahat ng pagpipigil ko ay naglaho. It was my first time to have sex with a virgin. Hindi ko alam na birhin ka pa nung mga panahon na yun dahil ang tagal-tagal nyo ng dalawa ni Allen. 6 years na nga kayo, hindi ba?
Pero nang iniwanan mo ko, nung kinaumagahan, grabe ang konsensyang naramdaman ko. Ikaw lang ang babaeng nagparamdam sa akin ng ganito. Gustong gusto kitang i-pursue pero iniwanan mo ko. At alam kong off limits ka dahil barkada ko ang kuya mo. So hinayaan kitang umalis. Pero believe me, Sam, gusto ko nang magpari nung mga panahon na yon, nung matapos ang nangyari sa ating dalawa. Kasi gusto ko mapatawad mo ko at mapatawad ako ng Diyos. Pero may rason pala siguro talaga ang Diyos kung bakit nangyari sa atin lahat ng yon. Bigyan mo naman ako ng chance, Sam. Bigyan mo naman ako ng chance to prove you that I'm worth it. Worthy akong maging ama ng anak nating dalawa. Alam mo, Kyle, akala ko talaga okay na ako eh. Akala ko talaga naka-move on na ako, pero sorry ah. Sorry kasi hanggang ngayon, si Allen pa rin talaga eh. Hindi ko pa siya magawang palitan dito sa puso ko. Doon ay napamura si Kyle, Mama Mia. Hindi ka pa ba talaga nagigising, Sam? For the record, meron na namang ibang ka-fling si Allen ngayon. Yung lalaking yun ang gusto mo? Akala ko ba ayaw mo sa mga lalaking katulad ko? Pero worse yata yung ginawa mong karelasyon eh. To tell you honestly, kahit nung kayong dalawa pa ni Allen, marami siyang ibang nakaka-flirt at nakaka-fling. Ang akala mo siguro, anghel na anghel yung boyfriend mo. Mabait talaga siya sa paningin mo, no? Papayag ka man o sa hindi, sasabihin ko sa kuya mo na ako ang ama ng pinagbubuntis mo. Wala na akong pakialam kung magalit siya sa akin. Kung matapos ang friendship naming dalawa, basta ang gusto ko panagutan ko ang anak ko at ikaw. He left me with no choice, Mama Mia, dahil kinausap niya talaga ang kuya ko. Tinutuon niya yung sinabi niya sa akin at hindi lang pala yun basta-bastang pagbabanta lamang. Hindi ko maintindihan ang naging reaction ng kuya ko that time. Parang gusto niyang manuntok, Mama Mia, pero mabuti na lang at pinigilan siya ng kanyang asawa. Pinagalitan naman ako ng mga kuya ko. Pero alam ko naman na kasalanan ko kaya tinanggap ko na lang lahat ng sinabi nila. Pero ang sabi din nila sa huli ay nandyan na yan at wala na rin silang magagawa pa. Mama Mia, binigyan ko ng chance si Kyle. Hindi para manligaw sa akin o kung ano pa mang gawin naming dalawa, pero para sa bata. Nakiusap si Kyle sa akin, Mama Mia, na magpaiwan ako ng 1 linggo doon sa amin. Pinayuhan naman ako ni Mamita, Mama Mia. Alam mo ba na nakapag-nilay-nilay ako sa mga sinabi niya. Kaya naman, nagpaiwan ako dun sa amin at hindi ako sumama nung umuwi pa Mindanao si Mamita. Hindi kasi pwedeng maiwan din si Mamita, Mama Mia, kasi marami pa rin siyang ginagawa doon at may trabaho naman siyang naiwan. Sa loob ng 1 linggo, ay wala talagang mintis si Kyle, Mama Mia, na laging nagpupunta dun sa bahay namin. May dala siyang mga prutas, gatas at kung ano-ano pang mga vitamins para sa akin. By the way, Mama Mia, Kyle is a civil engineer. Hindi naman niya totoong pangalan yung Kyle, Mama Mia, ha? Kaya naman, sana wag po ninyong ma-mention yung totoo niyang pangalan at wag sanang may ibang paghinalaan yung iba niyong tagapakinig na Kyle dyan. Schoolmate kaming dalawa noon ni Kyle sa isang public school dun din sa amin. First year ako, pagkatapos siya ay 3rd year. Noon pa lang, Mama Mia, ay ayaw ko na sa kanya. Itsura pa lang niya, Mama Mia, ay parang hindi na po mapagkakatiwalaan. Ayoko talaga sa mga lalaking mapuputi. Mas gusto ko yung mga lalaking moreno. Tapos siya, Mama Mia, para bang lagi niyang kasiyahan kapag nakikita niya akong nakasimangot sa kanya. Kapag nakikita niyang naha-high blood ako sa pagmumukha niya ay mas lalo pa niya akong iniinis. At kapag nandun sila sa bahay namin at tumatambay sila dahil barkada nga siya ng kuya ko, Mama Mia, lagi pa rin niya akong iniinis. Tapos alam ko rin na napakaraming naging girlfriend ni Kyle.
Buti nga't hindi siya nagkasakit sa dami ng babaeng ikinakama niya. One time noon, Mama Mia, ay narinig ko silang nag-uusap, dalawa ng kuya ko. Pre, alam mo, ang galing mo talagang magdala ng babae, ano? Yung babae ko nga, mas magaling magdala sa akin. Grabe, nakaka-round trip pa talaga kaming dalawa. Alam mo, ikaw talaga, ganun ka talaga sa mga babae, Ilang babae ba yung kinakama mo ngayon? Dalawa sila, hindi ba? Nung marinig ko yun, Mama Mia, ay buwisit na buwisit talaga ako. Ang beauty ni Kyle kasi ay hindi naman mala Christian Grey. Napakalayo po. Pero enough naman yung itsura niya para sa mga babaeng naghahanap siguro ng kilig o kung ano pa man. Oo, may itsura naman si Kyle, hindi ko naman yun i-deny, pero ayoko talaga sa kanya. At isa pang ikinagagalit ko sa kanya, Mama Mia, ay yung para bang ginagawa lamang niyang laruan ng mga babae. Natutuwa talaga ako noon, Mama Mia, kapag nakikita kong nagkakaroon ng mga pimples o mga tigyawat si Kyle sa kanyang mukha. Nakakaramdam ako ng satisfaction kapag pumapangit ang mukha niya. Pakiramdam ko kasi sa bawat tigyawat niya sa mukha na tumutubo ay isang babae ang naliligtas sa kapahamakan. Mama Mia, ang laging sinasabi sa akin ng pinsan kong babae noon ay kahit daw hindi gwapo yung magiging boyfriend ko, basta ako lang ang nag-iisang prinsesa nito. Yun ang mahalaga kaysa naman gwapo nga pero marami naman kaming nag-aagawan. Yun po ang ginawa kong motto noon, Mama Mia. Napakagulo talaga ng buhay ko nung high school ako, lalo pa nung kasama ko pa sa iisang paaralan sina Kuya at Kyle. Kaya naman naging masaya ako, Mama Mia, nung nag-third year ako dahil graduate na sila. Yun din yung time na yon na naging kaming dalawa ni Allen. Yun din yung time na yon, Mama Mia, na nagkaroon ng ibang karelasyon ng daddy ko at yun nga ay si Mamita. Nung mga time kasi na yun, Mama Mia, ay naisip ko, kailangan ko ng taong magmamahal sa akin dahil yung mga kuya ko ay may kanya-kanya ng karelasyon tapos yung daddy ko ay meron na namang iba. Kaya nung pumayag sila na sagutin ko na si Allen, ay sinagot ko agad ito, Mama Mia. Anyway, si Allen po, siya po ang gwapo para sa akin nung mga panahon na yon. Pero kung si Mamita naman ang tatanungin, sabi niya, sakto lang naman daw ang itsura ni Allen. Sakto lang na pwedeng pan-display sa palengke. Oo, ganun kaayaw ng Mamita ko si Allen noon, Mama Mia. Pero naisip ko noon iba-iba naman ang mata ng mga tao. Beauty is in the eye of the beholder. Moreno si Allen, tapos napakatalino niya. Tapos mahal na mahal pa niya ang pamilya niya. Yun ang sa tingin ko ang mas lalong nagpapagwapo sa kanya sa aking paningin. Yung panluloko niya sa akin, hindi ko talaga inaasahan yun, Mama Mia. Maybe I was really blinded sa pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. Napakahirap kalimutan ng first love. Sa relationship, Mama Mia, hindi po assurance na hindi ka na niya iiwan dahil matagal na kayong dalawa. Na lagi siyang nandyan dahil sa tagal ng pinagsamahan ninyo o sa lapit nyo sa pamilya ng isa't isa. Alam nyo ba kung anong importante? Yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Pagmamahal. Kasi kung tunay mong mahal ang isang tao, kahit napakarami pang rason na pwede mo siyang iwan, you will always find a one reason to stay. Yun ang totoo. Mama Mia, yung 1 week na pananatili ko dun sa bahay namin ay naging 2 weeks hanggang sa naging buwan. Para akong nakokonsensya noon, Mama Mia, kasi feeling ko ay burden ako sa mga tao sa paligid ko kasi wala akong trabaho. Pinapadalhan ako ng mamita ko ng pera para pambayad ng kuryente at ng iba pang bills sa bahay.
Hindi din naman ako masyadong magasta, Mama Mia, kasi si Kyle naman ang nagpo-provide sa akin ng mga groceries, pati na rin ng mga pangunahin kong pangangailangan tulad ng vitamins sa aking pagbubuntis. Unti-unti ay nababago na rin ang perception ko kay Kyle. Nakikita ko kasing napakabait niya sa akin. No wonder bakit magkaibigan sila ni Kuya. Kasi nga parehas silang dalawa na thoughtful at parehas silang mabait. A month after ng kasal ni Kuya ay nalaman ko through Kyle, Mama Mia, na ikakasal na pala si Allen. He told me na kung gusto ko raw puntahan ay sasamahan niya ako. And I agreed. Kinasal si Allen, Mama Mia, dun sa kung saan talaga kami unang nagsimbang simbahan. Nandun lang kami sa may park at nakaupo sa may gilid ng simbahan, Mama Mia. Pagdating namin doon ay ang aming narinig ay ang exchanging of vows na lang nilang dalawa ng asawa niya. Nung nag-exchange sila ng vows, grabe talaga ang sakit na naramdaman ko. Sobra-sobrang sakit. Nasabi ko sa sarili ko nung mga panahon na yon na ako naman sana dapat yon. Ako dapat ang babaeng katabi ni Allen. I know na alam ni Kyle na nasasaktan ako, lalo pa nung umiiyak na ako, Mama Mia. Nung nakita na niyang umiiyak ako ay sinabihan na niya kung aalis na kami. Pagpasok naming dalawa sa kotse niya ay hindi ko na talaga napigilan ang emotion ko. Umiyak ako ng umiyak. I cried really, really, really hard, Mama Mia. Nakaparking lang kami sa may gilid. Pagkatapos noon ay niyakap ako ni Kyle. I was so very vulnerable that time. Sa dami ng sinabi niya, Mama Mia, ang naaalala ko lang ay yung sinabi niyang sometimes a heartbreak is a blessing from God. Sometimes yun daw ang paraan ng Diyos para iligtas ka sa mga maling tao. Parang ganun yung sinabi ni Kyle sa akin. A moment after noon, after niyang magsalita ay hinalikan niya ako. Hindi siya halik na yung nang mamanyak, Mama Mia. Pero soft kiss lang po yun. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, Sam. I am always here for you. I love you. Naguluhan ako nung sinabi niyang mahal niya ako pero hindi ko na lang yun pinansin. During my last months of pregnancy, Mama Mia, ang sabi ni Kyle ay sasamahan niya ako sa bahay dahil delikado na mag-isa lamang ako. Yun naman din ang sabi ni na Kuya at ni Mamita kaya hindi na lang po ako pumalag. One day, Mama Mia, may naramdaman akong kakaiba na hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko ay manganganak na ako that time. At hindi nga ako nagkamali. Nanganak nga ako. On the 11th day of February 2014, a healthy and beautiful baby girl was born. Hinayaan kong si Kyle, Mama Mia, ang magbigay ng pangalan ng baby namin. I was thinking to name after him, Mama Mia. Dahil sa totoo lang, pwede naman ding pambabae yung pangalan niya. After seeing my baby, nakapagsabi talaga ako sa sarili ko na the pain was all worth it. For the first time, nakita kong umiyak si Kyle. After naming ma-discharge, we decided to stay at his house kasi mas comfortable naman daw doon. Well ventilated, Mama Mia, dahil meron pong aircon ang buong bahay nila. Kyle was a good father. I can see na mahal niya ang baby naming dalawa. Kapag umiiyak yung bata sa gabi ay babangon talaga siya, Mama Mia, at siya ang pupunta doon at siya ang mag-check sa bata. Paminsan-minsan ay naaawa na nga ako sa kanya dahil alam kong pagod siya galing sa trabaho. Pero nag-i-insist talaga siya na alagaan yung anak namin. As days pass, na-realize ko, Mama Mia, na unti-unti ay parang nahuhulog na ang loob ko kay Kyle. Simula nung lumipat kami sa bahay niya, he never missed a day of not saying I love you kapag natutulog na kaming dalawa, kapag umaalis siya ng bahay o kapag dumarating siya mula sa trabaho. That was, I think, April, Mama Mia, nung nag-respond na ako sa I love you niya.
Yes, mapapasana all na lang talaga ang mga nakikinig ngayon. Shock na shock siya Mama Mia nung sinabi kong mahal ko rin siya. He even made me repeat it 3 times. And that was the first night that we made love. Oo, yun ang pangalawang pagkakataon na may nangyari sa amin ni Kyle simula nung nangyari sa amin pagkatapos nga niya akong makitang lasing sa bar. Swerte talaga nung mga panahon na yun at hindi naman nagising ang baby namin. Kaya nakapag loving kaming dalawa ni Kyle. On the month of August that year, Mama Mia, nagdesisyon kaming celebrate ang birthday ko sa isang island na malapit lang din sa amin. According to my friend Mama Mia, wala raw kasing maraming tourists kapag ganong mga month. Nandun din si Mamita sa amin. She insisted na siya na lang ang magbantay ng baby namin para naman makatakas kaming dalawa ni Kyle ng kaming dalawa lang. Doon ay nagpropose sa akin si Kyle, Mama Mia. That's why that island is so close to my heart. Kasi ang totoo niya, nung buhay pa po ang mommy ko, ay dun po kami dinadala ni Daddy. Mama Mia, nung mga time na yon ay hindi na talaga ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad-agad ko na siyang sinagot nung nag-propose siya sa akin. April, naging official kami. Pagkatapos August, siyang nag-propose sa akin. Pagkatapos we decided to get married on September. Yes, Mama Mia. Napakabilis lang ng mga panahon. Hindi na namin pinatagal pa dahil parang sigurado na kami sa isa't isa ni Kyle na kaming dalawa talaga ang itinadhana. October 2017 nung pinanganak ko ang pangalawang baby naming dalawa ni Kyle. At January naman of 2021 yung pangatlo, Mama Mia. Sa ngayon ay inaantay na po namin ang aming 4th baby. For the past years, Mama Mia, that Kyle and I have been together, nakikita kong he was really a good man. Hindi naman pala totoong yung first impression natin ay yun na talaga. Minsan nga akala natin yung mga bad people, yun pa palang mababait. Yung mga good people na sa tingin natin ay hindi gagawa ng masama, yun pa palang mananakit sa atin. Kyle was a good man, a good husband, and a good father. Hindi siya perpekto, Mama Mia. Meron pa rin siyang mga pagkakamali. Pero masasabi kong he was perfect for me. And mahal na mahal ko siya. And I thank him for everything dahil hindi niya ako sinukuan. I guess, Mama Mia, oo noon ay nagsisisi talaga ako na may nangyari sa aming dalawa nang hindi sinasadya. Pero habang tumatagal, nung nagkaroon na kami ng relasyon at nung pinapatunayan na niya sa akin araw-araw na mahal niya ako, ay dun ko nasabing pati pala mga pagkakamali ay meron palang mga rason. Dahil kung hindi nangyari ang pagkakamaling yon, wala sana kaming dalawa ni Kyle sa sitwasyon naming dalawa ngayon. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbibigay mo ng atensyon itong aking sulat. Lubos na gumagalang, Sam. Ang ganda-ganda naman ang storya ng buhay mo, Sam! Nako naman, congratulations sa inyo. Naway tuloy-tuloy na maging maligaya at maging maganda ang inyong buhay mag-asawa ni Kyle. At sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, kung nagustuhan nyo ang kwento ni Kyle at ni Sam, please do not hesitate to like and share this video at wag na rin kayo mag-hesitate na mag-subscribe nitong ating channel. Click the notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. Nais ko pong magpasalamat sa lahat ng nakapag-subscribe na. Thank you so much sa inyong suporta. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Hanggang dito na lamang ang ating kwento at ang ating video for today. Sa susunod naman, baka bukas may upload tayo. Tama, may upload talaga tayo bukas. Kaya maraming salamat. Paalam po. Enjoy the rest of your day. Bye!